traiu com a minha amiga, esse safado. Que porra é essa de você me traiu com a minha amiga, seu safado? So ay mga lods, at another day, another vlog na naman, at another amplifier na naman. So ito mga lods, welcome back sa ating muting channel, ano. So ayan, at meron ako yung ibabahagi sa inyo, another customer na naman to. So bago pa daw ito nila binili. So ang brand pala nito ay BGL, and then model ay KA2103. So sira lang daw yung volume, sabi ng customer. At sabi ko, hindi nga tumutunog eh. Nagkiklik yung relay. So, ayan. Sabay-sabay natin silipin ang ano nito. Ang dami kasing output nito. Nalito siguro si customer sa paglagay ng ano nito. Tcharan! Ang laki ng amplifier, 35035 lang yung ano niya. Yan o. At as usual, yung mga common na circuit ng mga amplifier. Ayan. Yung mga ano, yung mga old style. Ano na, may lawa na. Si Spider-Man na lang yung kulang dito. So, ang liliit ng capacitor. Ito ang liliit. Bilog niya, malaki. Ayan. So, ito yung share ko sa inyo. Check natin to ngayon. At, ayan, bago pala natin to simulan mga lods, ano. Ay, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. Ay, pa-subscribe na po sa ating munting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ito, pakita ko sa inyo yung likod. Ayan o, sana all, ang daming output. Ganda i-upgrade nito mga lods. Palakihin yung laman, gawing dalawang transformer dito. And then, basta maraming pwedeng gawin sa casing na to. Ang laki. Dito 3R, parang 5R. Parang 5R mga lods, or ano to, 3R. Yun, parang 5R nga ang size nya. Ang cute ng laman, marami lang semento para kunyari mabigat. So ayun, continue lang tayo mga lods at i-check ko muna to kung anong problem talaga nito. So ito, may power naman. So, hindi talaga nag-click yung relay. At, ayan, kung makikita nyo dito, ayan, itong fuse na to, putok. Ito na fuse mga lods, putok, ayan. Hindi masyado makita kasi glass, nagre-reflect. That's sweet. Laki. Ay, sobra din. Hindi na ma-focus ang maayos. Yan ang putok. Putok sa loob. Ayun, yung parang copper na nakikita nyo. Yan, putol. So, yan. Ito yung ayusin natin. Main amp ang problem nito. Di man lang nila to ginawang 55055 para malakas talaga. Para totoo talagang laking amplifier. Lakas din. Pormahan lang dito all-in-one na kasi siya. Siyang mixer, then equalizer. Then meron ding Bluetooth. May BU pa. Or may display, no? So, ayan. Maganda i-upgrade to. Ayan. Kaso parang ayaw naman ata. Customer repair lang tayo dito. So, ayan. Continue lang tayo mga lods.
ano daw to? Ilang piraso bang speaker nila yun? Parang 6 ata mga lods. So nag-overload sila dito. 6 piraso, grabe. Tapos parang narinig ko kay customer, parang 800 watts ata ang speaker. Ginawang power amp yung kanyang amplifier integrated. So ayan. Continue lang tayo. So, ay mga lods, turo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot kapag nasunog yung fuse. Itong dalawang fuse na to. So, share natin sa inyo. So, lagay tayo tester dito para makita nyo. Ayan. So, una-una, tanggalin nyo muna yung heatsink siyempre. Paano natin i-tester yung mga transistor pag hindi natin tinanggal yung heatsink. So, common sense na lang. So, eto, tinanggal natin lahat. At itong dalawang to ay sira. Itong 6, kapag tinetester nyo po yan dito sa board, ay shorted po yan lahat. So makikita nyo po yan sa tester nyo, shorted lahat, ano. And then i-tester nyo lang po isa-isa para mahanap nyo yung sira. Hindi naman po talaga yung totally lahat masunog or ma-burn out. May matitira po yan. Minsan 3, ganun yung masira. Minsan 2 lang talaga, 1, ganun. Kasi magpo-protect na kasi ang fuse kapag nagka-short yung ating amplifier, nagka-short yung output, no. So na-overload yan ng ating customer kaya nagkaganyan. So 2 lang sani sa mag-burn out yung output, gawa ng nag-short yung wire or nag-overload ka sa speaker, no. Lalong-lalo na sa ohms, no. Kapag hindi mo tinutal yung ohms ng iyong speaker na nilalagay sa iyong amplifier, na ang recommended ay 8 ohms to 4 ohms to 8 ohms to 4 ohms. And then naglagay ka ng 6 na piraso. So ang mayayari po diyan ay magiging 2 ohms na lang siya. So kapag ka-4 lang naman magiging 4 ohms. Dapat yung sa speaker natin 8 ohms excuse me, 8 ohms na 4 piraso. Pag ilagay mo yan dito sa output ng ating amplifier, kunyari ito 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. So, 2 channel lang naman yung amplifier natin. Yung 8 ohms na isang channel, paghahatian nila yung dalawa. So, magiging 4 ohms na lang yung output na kapag naglagay ka ng 2 speaker dito sa 2 speaker terminal. So, kapag ka gano'n, ang nangyari doon, 4 ohms per channel. So, pasok pa sa limit ng ating integrated circuit, no? So, pasok pa. So, at saka, iinit, medyo kapag ka 4 ohms yung load mo, itong transformer natin, ay medyo iinit lang yan siya. Kahit papano, nasa inner naman yung core natin, kaya hindi natin masyadong maramdaman yung init ng transformer. Pero kapag ka EI po yan siya mga loads, kasi nasa labas yung kanyang core, so, mararamdaman mo talaga na iinit siya. So, kumpara sa sa toroidal, no? So, ayan, kapag ka nag-load naman kayo ng 6, so, ang mangyayari doon, or unbalance yung loading ninyo, no? Or unbalance. Dito, 4 ohms, dito, 8 ohms. So, unbalance, mag-unbalance po yung natin. Pero, okay pa naman din yun, gagana. Kaso nga lang talaga, unbalance yung lakas. Kapag ka nilakasan mo yung master volume, okay lang kung kanya-kanya yung master volume. Kung dalawa yung kanyang potentiometer na mono-mono. Pero kapag kaisa lang stereo mga lods, isang pihit kasi yan. So kapag ka naglagay kayo ng unbalanced na speaker, so ang mayayari dyan, yung 4 ohms na niload mo, sobrang lakas na. So yung 8 ohms, mahina pa. So ang mangyayari doon, kasi narinig mo yung 8 ohms na mahina pa, so ang gagawin mo is, lakasan mo. So ang mangyayari doon, yung 4 ohms mo, yun ang masunog. Kung hindi masunog ang speaker, etong amplifier ang masunog. Isang channel ang masunog. Kagaya nito, nasunog. Nagka-overload, yun, napaltos yung ohms output ng ating ohms load ng ating amplifier. So, ayun. Yan, sibak yung dalawa. So, tsaka na po, protect naman yan, yung ating fuse. Kung walang fuse, so, kung hindi maputol yung line, na galing dito sa ating main filter capacitor, na kasi dito naman yan ang supply, no? So ito. So ang mangyayari po dyan, uubusin niya yan lahat kung hindi ito maputol ang line, circuit line. Kung hindi masunog ang circuit line. Yung iba kasi, yung direkta, nasusunog yung circuit line, pero more on talaga siya na maraming masisibak na output transistor. Kaya iba pa rin talaga kung may secondary output, secondary fuse.
ang ating amplifier. So, ganyan lang mga lods. So, kunyari ganito, ito, tester natin. Sa pag-tester naman, kung okay, dapat walang reverse yung ating in-pin at saka PNP transistor. So, ayan, tuturo ko na lang din sa inyo kung paano mabilis lang mag-troubleshoot. Kapag ganito mga lods, it means itong transistor na to is PNP or negative type transistor. So, ayan. Kapag ganyan, tumatakbo siya. Ayan, goods lang to. So, pagka i-reverse mo yan siya, ayan, kung walang reading, it means goods lang yan siya. Ayan, so ito yung sira natin. So, wala na tong wala nang in-pin, wala nang PNP dito. Shorted na talaga siya. Open na. Ayan. So, it means sira na yan siya. So, ayan, ganyan lang mga lods. Then, kapag na-check nyo na, so, syempre, hindi nyo naman alam dyan kung saan transistor yung nasira. Kasi nga, tinanggal mo lahat, nagkahalo-halo na. So, ang gagawin mo, tester mo lang itong resistor. Ayan, lahat ng resistor kung buo pa. Kasi kung di mo yan i-tester ang resistor, hayaan mo yan lang yan siya. Maglagay ka lang ulit ng panibagong output transistor. Ang mangyayari dyan, kulang ng power. And then, kapag nasira din yung isang magiging basag na yung tunog. So, ayan, ganyan yung mangyayari minsan. Lalo na kapag itong side na to, maubos yung or na-burn out itong dalawang pares. Hindi naman siya pares, yung dalawang NPN transistor. Kapag naubos po yan, ang mangyayari dyan, tapos nasunog itong dalawang resistor, hindi mo chinek. So, pag maglagay ka ng bagong transistor dyan, ang audio output niyan is basag. Kasi ang gumagana is yung kabilang side kabilang rail ng transistor, no? Kunyari, ito yung positive rail, ito yung negative rail na transistor. So, kunyari, ang gumagana, kasi hindi ka nagpalit ng transistor, naglagay ka naman ng bagong output transistor, hindi mo pinalitan ng resistor na open na, and then, ito na lang yung gumagana. Ang resulta niyan, basag po. Ayan, para sa po, no? So, para bilis nyo lang po talagang i-trace ang inyong amplifier. So, sa next, pagka nyo na, goods na lahat. So, ibalik nyo yung heatsink. So, yan, ibalik mo din ito ulit. So, magdagdag ka na ng panibagong. Kapag na-check mo na ito lahat na goods itong mga output resistor, no? Sa ating emitter resistor. And then, itong final driver, check nyo. Ito kasi, check nyo muna. At saka always tandaan, laging gumamit ng series bulb. So, ganyan lang mga lods. So, ito ngayon, goods pa naman yung resistor natin. And then, ito, check natin. Kahit hindi mo na ibalik yung mga goods, check nyo muna yung itong mga driver. So, dapat walang to. Kasi pag may reverse yan, kagaya yan. Ayan. Wait lang. Ito short. So, ayan. Kagaya yan. Goods lang yan. So, asama yung nito, parang ito ata. So, ayan, goods lang yan siya. Normal yan kasi mayroon namang na resistor, nakaparallel. Emitter to emitter. Ganito. Ayan. It means goods lang siya. Ayan. Goods pa yung kanyang mga final driver. So, basta kapag i-reverse nyo, mahina lang yung kasi may capacitor kasi. Kaya nasi-sense ng dito kasi may supply yan positive, negative. It means goods pa yung kanyang final driver. So, wala na tayong papalitan na parts dito kasi hindi naman kinalawang, good condition pa naman. So, ang papalitan lang natin transistor at saka itong fuse. So, yun lang mga lods, So, ayan, sana may na-share sa inyo, may na-share ang idea sa inyo. So, next natin tanggalin is yung fuse na nasunog. Para mapalitan ng bago natin. Pumuputok-putok pa yung may stock pa yung capacitor. Pumuputok-putok pa. So, ayan, tanggal na. So, tester natin yung isang fuse. Kung goods pa. Ayan, goods pa naman. So, isa lang yung papalitan natin. Kuha tayong fuse. Papalitan natin. So, ganyan lang. Kabilis mga lods kapag pag-troubleshoot tayo ng mga amplifier, no? Lalong-lalo na kapag ganyan. Huwag lang talaga kalawangin yung parts kasi hindi maating ng aking mata na tignan lang yung mga kinalawang na parts. Kaya sasabihan ko talaga yung customer na i-recondition na kapag ganong mangyari senaryo, no?
So kapag ganito goods pa naman, so repair na lang talaga. Ayaw niya naman i-upgrade. So kaya repair lang. Then ihinang natin ulit para iwas lost contact. Ganyan lang mga lods. Ginawang power up ni customer to eh. Tapos siningil ko si customer nito. Kaya buraot. Kaya sabi ko repair na lang. I-suggest ko pa sana ako ng upgrade. Eh medyo may pagka-bore. may pagka-curry. Kaya sabi ko i-repair na lang natin yun madam. Labor na lang at saka yung parts na yun lang ang babayaran niya. So ayan. Meron na tayong goods na. So, next gagawin natin dyan is balik na natin tong ating heatsink. So, ayan, ganyan lang mga lods sa pagre-repair. Bilis lang naman to i-repair mga ganito. Kapag nakasanayan mo na, yung iba nahihirapan pa. Yung iba naman nagtatanong kasi nagdi-DC out yung mga amplifier. Yung mga ginagawa ko yung mga ganyan kasi mga lods kapag kahit napalitan mo na lahat ng resistor, driver, transistor, halos lahat na napalitan mo na. Kapag ganun may DC out pa rin, i-check nyo yung mga line, lalong-lalo na yung mga ganito. Yung mga dikit-dikit na lines. So yan po talaga yung uunahin yung kapag napalitan nyo na lahat, ganun pa rin may DC out. Kahit hindi naman putok yung fuse, buo naman yung mga transistor. Yung mga line na po yan minsan talaga kapag nangingitim na po yan ay need mo na yung kasi kapag hindi mo kasi yan siya na ayos talaga, hindi mo nalinisan yung mga line, kuskusin mo ng kung meron kang cutter, kuskusin mo yung talaga na yung line, kasi dyan minsan yung yung audio output na parang may pumuputok-putok. Kung nakikita nyo sa ibang vlog natin, yung parang pumuputok-putok. Minsan naman nakukuha pa sa recondition. Yung iba talaga ay kahit bago na lahat na recondition mo na, ay meron pa rin unwanted na tunog, may distortion pa rin. Yun na po yun, nagko-contact na po yung yung mga circuit line. Meron na po siyang leak or leaky circuit na siya tinatawag or corroded. Minsan naman nakukuha ko pa sa ganito, itong MG440. Kapag kayo mga itim-itim, pagka inaano ko nito, nilinisan, minsan nakukuha ko pa. Natatanggal pa yung DC out na hindi mawala-wala kahit magpalit ka na ng lahat ng transistor. So, ayan, ganyan lang mga lods. So, lagyan natin ng sana yung natin. So, huwag kalimutan i-like nating video mga lods. Hayaan nyo na kung mahaba ay may na-share naman ako sa inyong idea. So, ayan. Share idea lang tayo. Ito ay C5198. So, yung cellphone natin, kailangan pa pindutin ng focus. Although malinaw naman. Kaso nga lang, hindi siya nag-automatic. Wala naman siyang setting na autofocus. Ito ay C5198. Hirap talaga pag walang magnet yung natin, screw na nahuhulog. Yung power amp natin, hinuli ko muna kasi pinasakit niya ulo ko eh. May halo kasing SMD. Napapangitan ako tignan mga lods yung kapag lang yung palitan natin ng malalaking resistor at saka yung transistor, kasi wala siyang bias eh. Yun yung duda ko, may problem yung kanyang yung driver. Kaya napapaisip ako kung ko ba kung i-convert ko siya sa malalaking resistor at saka transistor. Pangit kasi tignan at saka
ano siya, natutuklap kapag ka ganun, kasi mga lods, natutuklap yung ating circuit. Kasi pagka ano mo yun siya, nasagid, kasi nakapatong lang yung ano eh. Nakapatong lang yung pyesa na ipapalit mo. Hindi kagaya sa isin din na nakadapa talaga, saka maliit. So napapaisip pa ako. Hindi kagaya kasi sa mga ganito, hanggang likod kasi yung butas. Kaya yung paa ng ating mga parts ay matibay. Kasi dun sa likod yung hinang. Yung double-sided kasi na board, lalo na sa kapag sa taas lang nakadikit yung SMD parts, hindi naman yan tumagos sa ilalim. Kaya yun, pagkapalitan mo siya ng mga normal transistor o resistor, parang bulky siya tignan eh, pangit. Gusto ko ibalik talaga sa kung ano yung ano niya. So nag-order na ako ng parts sa mga loads na like 2N551 na SMD, 2N5401 at saka yung MPSA na 92 at saka 42. Yung problem ko, natutuklap kasi siya. Tinubukan ko siyang palitan isang piraso, natutuklap. So 1941. Ano ko lang ito mga lods, tapusin lang natin itong isang channel, kabilang channel. Pupost ko lang yung video natin para hindi masyadong mahaba, no? Yun na, continue na lang tayo kapag natapos ko na siyang at hindi na magbabayis tayo mamaya. Lalive ko lang din. Dito na yung tester ko, sinauli na, sinauli na. Nagreklamo na ako, kailangan ko na ng tester. Hindi pa sinauli. So, tapos ko lang yung video mga lods. Ayun, tapos na natin yung kabilang channel. Dito na lang sa kabila. Taniman natin. Kasi mahaba yung video natin. Mahirapan naman ako mag-edit. So, ito. Natapos na natin yung taniman ng kabila. So, ayan. Ayan natin yung transistor na tinanim. So, ito lang yung sira niya. 3. Fuse kadalawang pirasang ano. So, ito na. So, sa pagkaganito, katapos niya ng mga loads, naibalik niya na. So, ang gagawin niya na naman, huwag niyo muna hinangin para kapag may mali sa ginawa nyo, ay, or nagka-short sa heatsink natin. So, heatsink. So, ayan, heatsink to, no? Ayan, may reading tayo sa tester. Sa tester niyo muna itong, pinaka collector. Ayan. Dapat walang contact, no? Sa heatsink, yung pinaka-collector ng ating transistor. Itong common na nagre-receive ng supply. Ayan. Dapat wala yung connection sa heatsink. Kasi pag meron yan, merong problema. Yung nilagay na mecha insulator. So, ayan, wala. So, ang gagawin nyo, hinangin nyo na. So, ganun lang mga lods. Napaka-basic lang. Pagka nagre-repair ka ng isang amplifier. Kasi ito din na nagkiklik yung kanyang relay. Volume lang daw sabi ng ating customer. Matanda na din kasi yung may-ari nito mga lods. Sinabi niya kasi ang laki ng watts niya, 3,000 watts. Natawa ako kanina. Sabi ko, niwala ka naman doon natin. Sabi ko, 300 watts lang yan ang totoo. Nilagay lang nila 3,000. Bawasan lang na isang zero yung 3,000. 300 watts na. So, ayan. Hirap kumita ng pera mga lods. Sasalita tayo dito parang buwang. Tayo lang mag-isa. So, yan. Pero kapag na-upload na natin, parang may kausap na din tayo. Kayo yung kausap ko. So, huwag kalimutan baka pang mga lods, no? Baka napadaan lang kayo sa channel natin. Ay mag-iwan lang po kayo ng bakas. Iwanan nyo lang po dyan. Mag-subscribe po kayo. And then lagay nyo sa bell. Yung bell natin, lagay nyo sa all. Then, yan. Kung may advertise naman po yung video natin mga lods, huwag i-skip pa yung ads natin, no? Please don't skip ads. Sayang din kasi yung revenue natin, maliit na nga lang. Ay yan lang po yung ko. Pambawi sa ating pagod, no? Para kahit hindi tayo bayaran ng ating customer, ay may pambawi tayo. So ayan, tapos ko na hinangin. Then next gagawin natin. So live na live to. Wala nang putulan to. So, lagyan natin ng supply. Lagyan na natin itong blower natin.
Lagyan muna natin ng supply ito ang kanyang pinaka main. Andito, yung main niya. Ito. Saka na yung mga supply ng ating, ewan ko kung ano supply ng, tignan mo natin supply ng ating relay. Kung saan kumuha. Supply. So dito, kailangan may ito. Sa ating blower, saan kumuha? Yung AC niya. AC. Ito kasi yung sa ating blower. Diode. Dito. May kanya-kanya din. Try lang natin ito dito. Kahit yung supply sa kanyang blower. Grabe yung ubo natin mga lods. Sinumpong ako. So ganyan muna natin. Yung ground baka matusok sa ano. And then plug natin. Yung tester natin. Magbabayas tayo. Excuse me. Magdi-DC output muna tayo. Meron DC. Grabe, parang natanggal na yung mga ano. Buti din nalusaw yung output na terminal niya. So DC tayo. Dito. So ayan, check natin. So naka-on na yan ha. Tingnan natin kung nag-click yung relay. So nag-click na pala yung relay niya. So ayan, nag-click. So ayan, wala tayong nakakitang ano. 0. So 0 lahat ng channel. And then bias tayo. Ano ba ito? Baka puputok tong ano natin. Baka nabangga. So dito. Bias tayo. Lagay natin sa 20. So yung bias natin 0.4. 0.48 ano. Guys, yung blower. Tusok sa kamay ko. Gulat tayo dun ah. Hindi yan. Hawakan ko pala yung input kaya umandar yung blower. 0.48. Kabila. 0.48. Oops, mag short. 0.48. 0.48. Same lang. Yan. Goods naman. Balance naman lahat. Excuse me. Ayan, daan mga lods. Okay na yan siya. Pwede natin yan siya i-testing. Goods na yan. Ayan, bilis lang ayusin. Ito lang problema, 3. So, ayan. Kung expert ka na, no worries na. Pagka ganitong mga setup. Ay, bilis lang naman ayusin itong mga sa plug lang talaga mag-DC out. Yung sinabi ko kanina, maloko ka talaga pag ganun yung problema na yung amplifier. Napalitan mo na lahat, na-recondition mo na, tapos ganun pa rin, walang ganap, may DC out pa rin, hindi nawawala. Tap muna natin yung ating amplifier. Diretso-diretso na tong ano natin, wala na putol-putol to video natin. So 4.6 lang natin yung ating
ating ano ba to? Ayun. Yung setup ng ating cellphone. Para kahit malapit, malayo tignan. Ating ground. Supply natin USB. So, meron na din lahat. Tapos power natin. Lagay muna tayo pala ng speaker. Speaker natin yung bigat. Audio. Dandahan natin sa pagpatugtog kasi gabi na. Ay, sorry, dito para sa baba. Sa surround tayo naglagay ang speaker. Kabilang channel. Yeah. Power natin. Ayun o. USB tayo. USB is nakataas. Volume. Sana ba setup nito? Hindi tutunog. Music volume. Hoy. Sira pa yung volume niya. Sira nga din talaga yung volume. Garagal yung volume niya. Goods na. Bala sa atin. Sira-sira yung mga ano niya, oh. So, merong balance, kompleto. Hagasas yung ano, eh. Pati yung master volume niya, hagasas. Ito. Hagasas. So yan, goods na goods sa mga lods. Huwag kalimutan i-like ating video. Sira tagla, palitan muna natin to. Then continue lang tayo ulit, no? So ito na mga lods. Napalitan natin ang potentiometer, dalawa. Ito yung potentiometer niya. So check pa natin to dito ngayon kung buo pa yung mga ano nito. Kasi ewan ko na lang sa customer natin. Dito na naman tayo sa mga buraot ng customer. Yung bang Minaro style mga lods. Yung bang ano ba yun? Tingnan lang natin bukas kung ano yung ano namin. Hindi ko muna natapos yung video natin. Kasi kung ma-check natin to may problema to. Kasi nga sira nga to dito eh. So it means medyo matagal tong tinambak niya na. So ito ngayon napalitan ko na. Goods naman na. Ayan o. Wala na yung garagal. Just check natin itong mga potentiometer ngayon dito. Isa-isa. Bunalin. Yung sa dito sa kanyang mic wala na din. Okay na. Goods na. Wala na siyang hagasas. Ito nga din may hagasas to eh. Itong feeder niya oh. So isa-isahin natin dito. Tingnan natin kung meron. Goods naman yung volume.
low. Meron namang low. Mid. Meron naman high. So buo pa to. Itong isang side na to buo pa. So goods pa yung equalizer nya. Kabilang channel. So buo din. Gumagana pa. So ngayon sa mic tayo. So dito tayo start sa isang channel na double yung kanyang input ng mic. Mic 1 at saka mic 2. Mic 1 na tayo. Tignan natin kung may audio. Volume natin. Oh, yun lang. Pangit ng tunog. Parang ngungu tayo. Hello? Hello? Ano tayo? Hello? Hello, Garci? Hey. Ayun, parang may problema ang mga walang echo. So, yun o. Hey. Walang echo tayo, mga lods. Hey, sound check. Sa pagkaganyan, no? Bumabasag yung... Oh, yan, no? Wala yung boses natin. Hello. So, Hey. dito, isa-isay natin. Low, patayin muna natin. Hey. Low natin. Check natin kung gumagana. Hey, sound check. So, merong low. Patayin natin muna yung low. Then mid. Hey. Pull natin. Hey, sound check. Ngungu eh. Hey. May problema. Hey, sound check. Patayin natin kung malakas na rin ba. Hey. So, ayun, naka-default. So, walang control. Wala siyang mid. High natin. Ayun, wala. Hey. Ayun, wala mga lods. Hey. Ito naman wala aning. Ay, ang daming papalitang potentiometer. Hey. So meron. So mid ang problema nito kaya ngungu. So may bass siya. So walang Hindi matino yung kanyang yung kanyang vocal. So naka-echo na tayo dito. Pero wala pa ring echo na nangyayari. Sagad natin ng echo. So wala talaga. So it means may problem nito potentiometer niya. Echo at saka mid. So yan na natin to. I-pull natin tong goods para bukas ay malaman natin kung ano yung may problem. So mid at saka echo yung itong na channel. Isa lang naman tong line nito. Dito tayo sa 3 and 4. So, patay muna natin tong echo. Patay natin muna lahat. Isa-isahin natin. Ganito sa pag-check mga lods, ano? Pero kung kaya mo lahatin na lang ang pagpalit, lahatin mo na lang para wala nang problema. Pero pag buraot yung customer nyo, isa-isahin nyo na lang yung pagpalit kasi malulugi kayo. So, yun o. Bass natin. Or low. So, may problem. Meron naman siya. Baka sa mid na naman to. Ngungu eh. Pull natin. So, yan, ngungu. High tayo. So, meron siyang high. So, goods yung high niya. Pull natin ang high. Hey. Ang problem dito, itong bass. So, merong bass. Mid nga yung problem niya. So, pull natin yung bass. Hey. Lumilinaw siya eh. Kapag pinatay natin itong beat, kapag itaas natin, magiging ngungu siya. So, tignan lang natin kung kaya niya itong anuhin. Kasi nagkasundo na kami sa
nagkasundo na kami sa labor at saka yung sa pyesa, yun lang babayaran niya. Dito sa potentiometer, so wala tayong stock eh, so mamimili pa to eh. So tignan natin kung anong magandang bukas pa. Pupunta siya dito bukas eh. So kausapin na lang natin. Hello. Pero walang echo. Ayan. Hey. So may problem ito dito. Ito yung pinakaano niya sa echo kasi ito yung echo. Control niya. Hey. So wala masyadong echo. Tayo sa 3. So goods lang siguro to echo. Goods lang yung echo niya. So mid. Wala tayong mid. So patay natin yan. Hey. Dito na naman tayo. Sa 5 and 6. Hey. Patay natin lahat. Kaya talaga kailangan mabusisi talaga pag-repair mga lods. Hey. Base tayo. Hey. So meron. Sagad na patayin muna natin. Vocal. Hey. Tingnan natin. Hey. So goods ang mid niya. Then high. Hey. So goods. Ito na channel goods. Goods lang lahat. Yun nga lang yung echo natin. Sagad natin. Hey. So umi-echo siya kaso hindi nakakatuloy kasi nga gawa nga ito baka sira itong dito na channel sa echo niya. So goods lang to lahat. Sagad natin. Dito tayo. Sa 5, sa 7 and 8, daming channel ah. Hey. Patayin natin. Patayin muna natin lahat. Isa-isahin natin. Ito tayo low. Hey. Meron? Hey. So nawala. Hey. So goods yung mid niya. Twitter. Hey. Basag eh. Hey. Sound check. Hey. So may problem. So kapag kaganyan, matik na yun. Sagad natin tong mid at saka low. Goods. Then yung echo niya. Hey. Tayo natin. Hey. So it means namamatay yung echo. Kasi pag isagad natin, mayroon siyang kaunting feedback. So hindi natutuloy. So dito na tayo sa ating final na sa echo na tayo. So tayo natin tong ano niya, low. Tayo natin lahat. Sagad natin tong echo natin. Low natin. So mayroong low. Goods yung low. Itong high. Sound check. Sound check. Parang goods lang to. Ang high niya. Hey. Ito talaga pag galawin bumabasag yung tunog. So dito tayo nakasagad yung echo natin dito. Tignan natin kung meron delay. So sagad natin. Pero pumapangit ang tunog. So patay natin. Ganyan lang. Tapos repeat natin kung merong alon. So walang alon. Walang nangyayaring. So may problem itong repeat niya. Pero palitan lang natin to pati delay. Para sabay na So bukas na lang si goods naman to. Yung ano natin, kung yung pinag-usapan namin is yun lang. Goods na siya. So bukas pupunta siya. So kakausapin na lang natin. So goods na to. So continue lang tayo bukas mga lods So para hindi na masyado mahaba yung video natin. So ay mga lods, tatapusin na natin yung video natin. So nirepair ko na lang. So ito goods na. Meron na tayong echo. Hey, sound check. Hey, mic check, 1, 2, low. Sound check. Hey, it's DJ. So meron na lahat. Hey, sound check. Hey.
goods na. So, balik na natin yung mga knob nito. So, ano nang ilaw natin? Yung liwanag. Na ano sa, nagre-reflect sa camera natin. So, ito kasi kukunin na to ngayon. So, balik ko muna mga lods. Post ko lang yung video natin. So, ayun mga lods. Tapos na natin ibalik. So, ito lang. Para walang copyright. Kapagod mag-edit pag may copyright. Lakas ng ilaw Maano sa ano natin. Taas pa natin konti. Ayan. Lakas pa gano'n ng ano ko. Ayun. Kailangan pala takpan yung camera. DJ Wowie Remix. So tatapusin na natin yung video natin mga lods ano. So kasi medyo mahaba-haba na yung video natin na ginawa. So yung gustong magpapa-shoutout dyan or magpatap ng kanilang mga pangalan sa ating video mga lods ano? So comment lang kayo dyan sa baba ng ating video sa ating comment section. So yan. So yan, thank you mga lods. Walang suwang suporta sa ating munting channel. So maus pa yung boses natin. So yan, thank you at hanggang dito na muna siguro tayo no. So yan, Diyos mabalas mga lods at magandang buhay. Bye bye.